Po sasabihin ko sa inyo kung ano po yung klase ng coins o klase ng lumang barya ang ating binibili. Dahil marami pong nag-aalok sa akin nito at yung iba po ay hindi napanood yung ating mga nakaraang video. Kaya ito po pinagsama-sama ko na po yung mga old coins na hawak po at iisa-isain po natin yan kung magkano na nga ba ang halaga ng mga baryang ito. So, nandito po yung ating bagong lipunan na 5 peso. Ayan, napakalaki ng baryang ito. Makikita nyo sa likod ng baryang ito yung 5 piso at Republika ng Pilipinas. At sa harapan po ay makikita nyo ang ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Ang halaga po ng baryang ito mga kapatid sa ngayon ay umaabot po ng 300 pesos. Kapag po may magandang kalidad, ibig ko po sabihin, kung ang barya ninyo ay magandang klase pa, ay maibibenta nyo po yan sa halagang 300 pesos. Kapag nasabing brilliant uncirculated o almost uncirculated na kondisyon. Pero kapag po ang barya ninyo ay hindi na po kagandahan, katulad ng hawak po mga kapatid, yan, marami po kasing nakakahawak nito kaya hindi pa po ito tumataas ang value. Ibig ko po sabihin mga kapatid, marami pong mintage ang baryang ito kaya hindi po ganun kalaki ang collector value. So ayan mga kapatid, ang halaga ng hawak kong barya ay aabot na lamang sa 20 hanggang 30 pesos ang kada piraso. Pero depende pa rin sa pag-uusap niyo ng collector at kung gaano karami ang bibili niya sa'yo. Okay, punta po tayo dito sa 1 piso. Ayan, ito po ay napakaraming piraso pa dito sa ating bansa at nagkalat pa po talaga ito mga kapatid. So ito pong baryang ito ay may taon na 1972 at 1974. So may tinatawag po tayong graded coin mga kapatid. Pag tinawag pong graded coin mga kapatid, yun po ay naipasuri na sa company ng PCGS o ng NGC company. So kapag maganda po ang grado ng inyong 1 piso na Jose Rizal, ay may collector value po na aabot sa halagang 2,500 hanggang 5,000 ang isang piraso. Kapag maganda po ang grado at naipasuri niyo po sa company ng PCGS o ng NGC company. So kapag hindi naman po naipasuri sa PCGS, ang halaga po nito kapag may brilliant uncirculated na kondisyon ay aabot po sa 100 pesos ang isang piraso. Pag hindi na po kagandahan o marami ng dents kagaya nito mga kapatid, ayan, sobrang dami ng gasgas niyan at makikita nyo may mga dents na, ayan. So yung mga ganitong coins ay aabot na lamang sa 20 pesos ang kada piraso. Pero depende pa rin yun sa pag-uusap ninyo ng kolektor at depende pa rin yun mga kapatid kung gaano karami yung bibilhin niya sa iyo. So yun po ang halaga ng baryang ito. O may mapunta po tayo dito sa pisong kalabaw, ayan. So marami pong nagsisend sa akin ng ganitong coins. Tinalakay ko na po ito nung nakaraan. So ito pong pisong kalabaw mga kapatid ay popular na popular din po. At sobrang daming mintage ng baryang ito kaya hindi po gaano kamahalan ang halaga ng baryang ito. Pero kung masasabing error coins po ang inyong mga barya o natawag na off-center, kadalasan po kasi sa mga old coins, ang nangyayari po ay off-center na error coins. Kung magkakaroon kayo niyan mga kapatid, ay pwede kong bilhin sa inyo ng 500 hanggang 1,000 pesos. Pero depende pa rin po sa kondisyon kung gaano po kaganda ang pagkaka-error. Yan po yung binibili ko sa old coins. Ang baryang ito mga kapatid ay nagkakahalaga lamang ng 20 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon. So ganun po kamura ang baryang ito dahil nga po maraming nakapagtabi nito at marami pong mintage ang baryang ito. Ibig ko sabihin mga kapatid, kapag marami pong piraso ang barya, ay hindi po ganun kamahal ang halaga. Nibigyan po yan ng mataas na collector value ng ating kolektor kapag may maunting mintage lamang ang barya. Okay?
So, dapat familiar kayo sa mga presyo ng coins natin mga kapatid. So, punta po tayo dito sa 5 piso. Ayan. Marami rin kong nagpapasa ng picture sa akin ng mga ganitong klaseng coins. So, ang halaga ng bariyang ito mga kapatid ay aabot lamang po ng 5 piso hanggang 15 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon. Dahil nga napakaraming vintage din ang bariyang ito, ay hindi po nagmamahal ang collector value. No? So, advice ko na lamang na itago niyo po muna o kaya ay collectionin niyo po muna ang inyong coins. Dahil balang araw ay magmamahal din po yan. So, ito po yung pisong kalabaw na maliit. Kasama po ito sa Improved Flora and Fauna series. Ayan. Maliit po ito. Kung ikukumpara dito sa pisong kalabaw na malaki. Ang halaga ng bariyang ito ay aabot lamang sa 5 piso rin mga kapatid hanggang 20 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon. Okay? So mapunta tayo dito sa 10 centimo. Ayan. Ayan mga kapatid. 10 centimo, maliit lamang po ito. Ayan, makikita niyo yung taon sa likod ng bariyang ito. So, marami rin pong nakapahawak ng coins na ito. So, kadalasan, binibili ito ng collector mga kapatid. Maramihan po. Dahil ito po ay sinasama sa ambagong lipunan series at yan po ay hindi pwedeng mawala. Ang collector value niyan mga kapatid ay aabot po ng 25 pesos hanggang 30 pesos. Kapag may magandang kondisyon. So, depende pa rin po yun sa pag-uusap nyo ng collector o ng buyer kung gaano karami ang bibilin sa inyo. Okay, mapunta po tayo dito sa 2 pesos na kung tawagin ay 2 pisong niyog. Ayan. So, napaka-popular ng bariyang ito mga kapatid. At napakaraming vintage ng bariyang ito. Kaya ito po ay hindi tumataas ang halaga o collector value. Ang collector value nito mga kapatid ay aabot lamang ng 10 pesos hanggang 30 pesos. Pero kapag may magandang kondisyon ang inyong coins, kapag brilliant po yan, ay binibili po yan ng 30 pesos. Kaya nga po sinabing brilliant ay wala po talagang hairline scratches. O kumbaga yung coins nyo ay naitago lamang. Hindi na ibagsak o hindi nagamit. So, yun po yung mga target ng collector, yung mga brilliant uncirculated. So, nagkakahalaga po yun ng 30 ang kada piraso. Kapag ganito na po, ay 5 piso na lang po hanggang 15 pesos. So, eto, may mga nag-aalok din sa akin ito mga kapatid. So, yung may value po na mataas ay yung 1945 pababa po yung year. Pero pagka 1946 pataas po o 1960 pataas ay wala pong mataas na collector value. So dahil nga po magkaiba ang composition nila. So ito pong hawak kong barya ay nakakahalaga lamang ng 20 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon ng inyong coins. At pag hindi naman po kagandahan ay umaabot na lamang ng 10 pesos. O depende pa rin sa pag-uusap nyo ng collector kung gaano karami ang bibilin sa inyo. Okay? O mapunta po tayo dito sa piso na Jose Rizal. Ayan. Ito po ay kasama sa ambagong lipunan series. At yan, makikita nyo sa likod niyan yung taon niya. At alam nyo ba mga kapatid, napakaraming vintage ng bariyang ito. Milyon-milyon vintage ang bariyang ito. So, kadalasan mga kapatid nakakakita ng error coins dito at dito sa piso na Jose Rizal. At minsan dito sa pisong kalabaw. So, ang halaga nito, maramihan ang bili ng collector dito mga kapatid. Ang kadalasan, kinikilo po ito at depende po kung gaano karami. So, kapag isang piraso lamang po ay nakakahalaga rin po ng 20 pesos hanggang 30 pesos
Minsan po ay 10 piso na lamang po ito na bibili. Advice ko na lamang sa inyo, manap po kayo ng kolektor na nangongolekta ng ganito. At kung sino po yung may magandang presyo, ay dun nyo po ibenta syempre. Kasi marami pa po ito, marami pang nagtatago ng mga ganitong coins at gusto nilang ibenta. So hanap lang po kayo ng coin collector na nagpo-collect nito. Dahil yan po ay sinasama sa ang bagong lipunan series. Pine-frame po nila yan at yan po ay hina-highlights din nila. So dapat magagandang klase po yung maibebenta nyo sa kanila. So punta tayo dito sa 50 centimo mga kapatid. Ayan. So ito po guys ay may maraming mintage din po mga kapatid. At ang halaga ng bariyang ito ay umaabot po yan sa 50 pesos. Ang kada piraso. Pero gaya nga nasabi ko mga kapatid, depende pa rin po yan sa inyong pag-uusap ng inyong coin collector o buyer. So punta tayo dito sa 25 centavos. Ayan. So ito po ay may taon na 1960. Ayan. So mapapansin nyo dito sa likod nito ay yung nakalagay dyan ay Central Bank of the Philippines. So, ang binibili po ng mga kolektor kadalasan ay yung 1945 pababa ang taon.